Meron akong magandang balita sa iyo. Kung meron ka ring mga maliliit na lumang kotse na gusto mong i-convert para maging electric vehicle or electric cars, ito ang dapat yung pakinggan. Ibig sabihin, lahat ng mga maliliit na kotse. Pero hindi tayo malilimit doon, pati din yung mga malalaking sasakyan. Ito ang pwede nyong gawin. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon kung bakit po ba sa dinami-dami ng mga available na mga electric vehicle dito sa Pilipinas ay nagustuhan ko itong mga electric vehicle ng Moretti Philippines. At ito nga po yung konserba na nandito na po sa akin ngayon sa Autorans. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang mga dahilan ko kung bakit ito ang gusto kong ma-endorse sa inyo. Ayan. Mga kapatid, noong mga nakaraang panahon, maybe last year o itong nakaraang taon na to, may mga vlogs na ako tungkol sa electric vehicle. Kaya lang, dahil po sa medyo mga technical ang mga tinatalakay ko doon, at marami rin po yung mga may ayaw pa sa electric vehicle, dahil nga daw po sa availability ng batteries, at sabi nga po nila, ito ay sumasabog, napakadelikado, kapag nalubog sa baha dito sa Pilipinas, pati nga yung technology ay hindi pa raw po tayo handa sa pagtanggap nitong mga electric cars na ito. At meron din naman po akong vlogs tungkol doon sa mga kanilang mga internal combustion engine, mga lumang sasakyan nila na kino-convert po nila ng electric. At ito nga po ay diyan sa California at sa Canada. Meron doon na lumang Porsche na kinonvert nila ng electric vehicle, electric cars. Nilagyan nila ng motor, nilagyan nila ng battery. Meron ding Beetle, yung Volkswagen. At sa Canada naman, mga malalaking sasakyan, ang kanilang mga kino-convert, pinapalitan nila ng mga malalaking motor para maging isang electric vehicle. Dito sa Pilipinas, meron na ring mangilan-ngilan na nag-convert din po, pero kulang. Dahil nga po yung technology ay hindi natin ma-adapt. At kung kukuha naman po tayo ng mga conversion kits, ay wala naman talaga tayong makuhang kumpleto para ilagay mo at i-convert mo ang iyong sasakyan. Kung meron kang mga ganitong sasakyan, tulad ng Mitsubishi Mirage na yan, at dito may Mirage din. At dito sa likod naman, ay mayroong Mitsubishi din, itong mga lumang space wagon. Kung meron kang ganyang sasakyan na gusto mong i-convert, meron po akong magandang balita sa inyo. At kung meron kang Toyota Wigo, kung meron kang Suzuki na Alto, or yung mga maliliit pa, yung mga Steam, lahat ng mga Suzuki kasi karamihan maliliit, no? Suzuki Vitara, yan. Meron akong magandang balita sa iyo. Kung meron ka ring mga maliliit na lumang kotse na gusto mong i-convert para maging electric vehicle or electric cars, ito ang dapat nyong pakinggan. Ibig sabihin, lahat ng mga maliliit na kotse. Pero hindi tayo malilimit doon, pati din yung mga malalaking sasakyan. Ito ang pwede nyong gawin. Siyempre, papalitan mo siya yung lumang makina ng electric motor. Ito, pakita ko sa inyo ang electric motor. Sama po kayo dito sa akin. Baka mauntog lang yung aking cameraman. Ito. So, yung kanyang engine, dito ka. Ito. Yung luma nyong engine, to, papalitan nyo nitong electric motor. Okay, itong electric motor na to, kasama na rin dito yung pinaka-differential niya. Ito yung differential, ito yung axle. Papunta na dun sa gulong. Okay, kung mapapansin nyo, napakasimple po nung design na ito, no? At ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung electronic nito. Pati yung kanyang mga modules, pati yung kanyang ginagamit para dito sa battery system, nandoon sa ibabaw. Ito na yung kanyang electric compressor. Ito, kita ba? Yan. Ito yung kanyang electric compressor. Ito yung kanyang condenser sa aircon. Wala siyang radiator kasi wala naman tong engine na gumagamit ng coolant. Pero yung pinaka-coolant nito, mga kapatid, ay para doon sa battery. Meron siyang coolant para sa battery. Ito po yung battery. So kung mapapansin nyo po, ay saktong-sakto po itong ipinapakita ko sa inyo doon sa existing yung Wigo, sa existing yung Mirage, sa existing yung mga lumang maliliit na sasakyan. Hindi ko po ma-recall yung ibang maliliit. Meron din po itong EPS. Ito. Electronic Power Steering. Ayan.
Kita ba, Glenn? O yan, ayan yung kanyang EPS. So ito po mga kapatid, napakasimple. Napakasimpleng build para sa isang electric car. Kaya nga po nagustuhan ko tong Moretti. Kasi bibilin ko to at kapag ako po ay nakontento na, sabihin natin halimbawa after 2 years, ayaw ko na siya bilang isang electric car at bubuhayin ko naman yung aking Mini Cooper. Kasi meron akong lumang Mini Cooper no, na yung Austin, yun po yung ginamit dun sa Italian job, ililipat ko ngayon to. Pero kung okay naman ang performance sa akin nitong Moretti car na to, bakit ko siya gagalawin? Di po ba? Maghahanap na lang ngayon ako ng mga second hand na Moretti cars, bibilin ko yon at ililipat ko ngayon itong mga pyesa na to. Mga kapatid, ang Moretti cars, tignan nyo po yung mga pyesa niya, itong suspension arm niya. Halos wala siyang ipinagkaiba sa mga suspension arm ng mga maliliit na sasakyan ng mga Japanese cars. Ako tingin ko parang Suzuki, itong mga suspension arm nito. Kasama na tong stabilizer link, kasama na tong axle na to, yung CV joints niyan, pati itong mga pyesa na to, itong caliper, yung knuckle, yung mga disc brake niya, yung shock absorber niya, napakasimple. Japanese din. Kaya hindi ako mamumroblema kung sakaling bumili ako ng Moretti car, hindi ako mamumroblema sa pyesa. Ngayon, ito ang pinakamaganda, yung battery niya. Ito mga kapatid, oh. Hindi siya yung sobrang laking battery, kasi nga ito namang sasakyan na to ay hindi rin sobrang laki. So itong sasakyan na to, mas malaki lang to sa Wigo, mas malaki to doon sa mga Honda na crossover, no? Kaya yung battery niya sapat na sapat dito sa built nung sasakyan na pwede mong i-convert. Halika dito, Glenn, pakita mo yung tatak ng battery na to. Ito po ay lithium battery na rin po siya. Ayan. Lithium battery na rin siya. Okay? So, ito po yung battery nitong Conserva na Moretti. Ayan. Ito naman yung kanyang suspension sa likod. Simple po. Parang nakita ko yung suspension ng Suzuki Swift at saka yung Lancer. O meron pa siyang panhard. Diba? Itong kagandahan dito, may panhard pa itong itong Moretti na to. Kaya pala ang ganda rin po ng ride talaga nitong Moretti. So hindi tayo mamumroblema sa mga pyesa na to, yung mga bushing na yan, hindi tayo mamumroblema. Yung suspension arm na yan, napakasimple niyan. Gumagawa nga ako ng mga ganitong arm eh. Gumagawa ako niyan. Ngayon, itong mga shock absorber na to, hindi tayo mamumroblema dyan. Maraming available niyan. Even itong mga wirings na yan, yung mga kable na yan, hindi pala tayo magkakaproblema dito sa Moretti. Napakasimple niya na kung ang ikinakatakot nyo, baka pagdating ng panahon, wala na kaming mabiling pyesa niyan, nagkakamali po kayo. Napakaganda nung build nitong Moretti car na ito. Kasi simpleng-simple siya, katulad lang din po siya ng mga kotse nyo ngayon na existing sa inyo. Yung palagi kong inuulit, yung mga Suzuki cars na maliliit, itong mga K-cars na galing ng Japan nga po, yung mga Toyota na yan, yung mga Mitsubishi na yan, yung mga Kia na yan, mga Picanto, na mahal nyo, may mga sentimental value po sa inyo, yung mga sasakyan nyo. Darating po talaga yung panahon, ipe-phase out yan kung hindi yan maging electric. Kaya po, pagdating ng 2035, medyo pahigpit na po ng pahigpit talaga ang gobyerno natin pagdating po dito sa green mobility. Yan nga po yung batas na EVIDA Law, Electric Vehicle Industry Development Act. So hihigpit at hihigpit yan, dadami ang maraming mga electric vehicle, at itong mga luma yung internal combustion engine ay mawawala na talaga yan at parating po yan doon sa phase out. Mangyayari po talaga yon kasi batas na po ito. Ngayon, yung mga nangangamba at nalulungkot na mawawala yung kanilang mga sasakyan na may sentimental value sa kanya, ito po ang sagot si Moretti. Bumili kayo ng brand new na Moretti, gamitin mo ng gamitin hanggat gusto mo. At kung sakaling ayaw mo na siyang gamitin, lahat ng pyesa ni Moretti ay maililipat mo diyan sa gusto mong sasakyan. Diyan sa sasakyan mong may sentimental value. Maililipat mo ng buong-buo yan. At ito pong sasakyan na to, ilang araw ko nang ginagamit, napakasarap po talagang gamitin. Walang iniwan doon sa mga ipinapagawa po sa amin dito na mga maliliit na sasakyan. Kaya po, solve na ang problema
nung mga gustong mag-convert ng kanilang mga sasakyan. Ngayon, baka naman sabihin nyo, maliit lang yan eh. Meron din pong mga malalaking sasakyan ang Moretti Philippines. Pero siyempre, hindi mo yun bibilhin dahil gusto mo lang i-convert yung sasakyan mo ngayon. Ito po kasi ang cuts dyan. Bilhin mo ngayon itong Moretti, after 5 years or after 7 years or 8 years, yung kasabay mong bibili ngayon nitong mga internal combustion engine, yung mga kasabay mo na yan, pagdating nung panahon na yon, mga kapatid, masisira din yun. So itong mga Moretti cars na napakasimple ng build niya, simple yung technology niya, maililipat mo ngayon doon sa mga internal combustion engine na sasakyan, yung lahat ng pyesa na ito, at kung may problema man ang battery, ay meron naman pong nabibili. At doon po sa mga nagtatanong, doon sa vlog ko, na nagko-comment sila bakit hindi daw sinasabi ng mga vlogger yung presyo ng battery. Sa ngayon po kasi, ang magsasabi lang yan kung ikaw ay bumili na nung electric car. So, ang magsasabi niyan, yung mga nakabili na nung mga electric cars. So, sa amin po, hindi pa nila nababanggit yan kasi depende po yung battery doon sa unit, doon sa model ng mabibili nyong electric cars. So, ang pinakamurang batteries, nagre-range po yan sa 150, 200, 250, 300, at depende po doon sa sasakyan na nabili nyo. Kung ang nabili nyo sasakyan, halagang 3 milyon, aba, mahal din po ang battery niyan. At kung talagang sobrang sophisticado nung nabili nyo sasakyan, mahal din po ang battery niyan. Pero itong Moretti, napakasimple nung design niya. Bibilin nyo siya as brand new na electric cars at hindi ka ngayon mangangamba na pag naluma na, wala nang kwenta. Hindi po. Itong Moretti cars ang pang-convert sa mga bago ngayon na mga internal combustion engine. Kasi halimbawa, may bumili ng Wigo na hindi naman hybrid. Pagdating ng 8 years or pagdating ng 2035, aba, kailangan mo na i-convert yan, baka ma-phase out yan. Baka, kasi may batas tayo. Ano ngayon ang ipang-convert mo? Di siyempre, yung bumili rin ngayon ng Moretti na gusto niya nang magpalit ng panibagong Moretti. Ibebenta niya to, o ikaw, nakawigo ka, o kunin mo to. Di ba? Simple lang. Yun nga po yung problema ng marami. Ngayon, yung may mga lumang sasakyan, tulad ko, may Mini Cooper ako. Iko-convert ko. Yung kaibigan ko, may Volkswagen. Iko-convert ko, maghahanap ako ng Moretti. Maghahanap sila ng mga electric cars na katulad ng design ng Moretti na napakasimple, na kaya mong ilipat kahit kayo kaya nyong i-DIY. Saan ka nakakita? Magko-convert ka ng electric cars, kaya mong i-DIY kahit hindi ka mekaniko. Basta meron ka lang electronics, meron kang electrician, di ba? Kaya nyong gawin yun. Meron kang fabricator, lilipat mo yung mga mounting. Tapos na ang problema mo. Aandar at aandar yan. Huwag kayong matakot na bumili ngayon ng mga electric vehicle na katulad nitong sa Moretti kasi pakikinabangan nyo pa rin po siya pagdating ng panahon. At kung dumating na yung panahon na yon, baka magsisi ka at bakit isang Moretti lang ang binili mo? Dahil po talagang ito ang magandang pang-convert sa mga lumang sasakyan ngayon na existing na. Meron akong military jeep. Wala nang dokumento yon kasi binili ko siya na walang papeles. So kung makukonvert ko ngayon itong military jeep na to ng electric vehicle, mapaparehistro ko siya ng panibago. Dahil pasok pa rin po yon doon sa EBITDA law. Yan, pasok po yon. Kaya ngayon, kung yung mga nag-iisip na gusto nyong makapag-convert ng inyong mga sasakyan, adi bilhin mo na muna to. Di ba? Pwede namang hulugan, pwedeng financing. So habang inuhulugan mo, nagagamit mo yung ganda niya, nagagamit mo yung tipid, merong babalik pa rin sa yung kita doon sa investment mo dahil hindi ka na nagkakarga ng gasolina, hindi ka na nag-change oil. Di ba? Yung counting kuryente na lang ang babayaran mo sa Meralco. At yung mga parts naman ito, napakasimple. Tulad niyan, pinakita ko po sa inyo. Mga murang parts lang yan, yung mga bushings na yan. Hindi po kayo magagastosan ng malaki. Oo nga pala. Mga kapatid, perfect na Sunday car. Itong mga ganitong electric vehicle, itong mga Moretti. Ngayon, may nagtanong, bakit daw ako pini-feature ko na itong mga electric vehicle, itong mga China-made na electric vehicle. Bakit China-made? Ito po. Ito ang reason ko. Ito ang Moretti gamit ko. Medyo mahal pa rin siya dahil nga maganda naman yung quality. Pero kung halimbawa makabili ka ng mga electric cars na katulad nito, worth 500,000 pesos, 600,000 pesos, gamitin mo lang ng gamitin.
Gamitin mo in 5 years. Halimbawa, parang every year 100,000 pesos yung lugi mo. Sabihin mo na lang ganon. Tapos kung gusto mo na ngayong i-convert yung mga luma mong Vios, yung mga luma mong sasakyan dyan, gamitin mo lahat yung laman ng electric car na to, ilipat mo dyan sa Vios mo, ilipat mo sa Altis mo, ilipat mo dyan sa mga Mirage mo na yan, lahat ng mga Japanese car mo na dating internal combustion engine, masisave mo. Kasi kahit ngayon, bumili ka ng mga conversion kit, hindi mo yun kayang kompletohin. Walang battery, motor lang. Wala yung ibang mga electronics, wala yung ibang mga modules. Hindi ka makakabili ng kumpleto na pang-convert. Ngayon ito, nasa isip ko, bibili ako ng Moretti tulad nito, itong Conserva. Gagamitin ko to. Pag ayaw ko na nung kanyang itsura, ayaw ko na nung medyo nagkupas-kupas na to, o basag na yung salamin nito, okay. Hindi ko pa rin siya itatapon, hindi ko siya ipapahinga. Iko-convert ko ngayon yung luma kong sasakyan. Meron akong Honda City. Kayang-kaya nito kasi malakas yung motor nito, yung electric motor nito. So, isa yon sa pwedeng nyong gawin, once na kayo ngayon ay bumili ng isang electric car. Kaya nga, kapag dumami, itong mga electric car na to, mga kapatid, yung mga nandyan, yung mga surplus, sabihin mo na Pinoy surplus, ang daming nag-aabang na ma-convert nila yung kanilang mga lumang sasakyan. So ngayon, nangahanapin mo na ngayon, pag nakabili ka ng murang electric car, sabihin mo BYD, Moretti, at kung ano-ano pang mga electric car dyan, na kumpleto, tumatakbo, kahit sabihin mo medyo mahina na yung kanyang battery, makakabili naman ng battery. And eventually, magmumura yung mga batteries na yan. Okay, mako-convert mo na ang luma mong sasakyan. Dahil lahat yon maililipat mo. Ito kasi parang nagbuo ka lang ng isang sound system. Para ka lang nagbuo ng isang computer mo, yung malakas na PC. Ililipat mo lahat yon, yung kakaunti lang ang wiring harness nito, hindi katulad sa mga lumang engine. Ililipat mo lang lahat yon, i-maintain mo yung dati mong preno, i-maintain mo yung dati mong suspension, ilipat mo lang yung pinaka-powertrain, okay ka na. Diba? So yun po mga kapatid, at ako ngayon, katatapos lang naming sumamba, perfect po talaga yung mga ganitong sasakyan, Sunday car para sa akin, itong electric vehicle ng Moretti na Conserva. So ito po mga kapatid ang vlog ko ngayon. Kung nagustuhan nyo po itong vlog ko ngayon at nakapagbigay sa inyo ng hints, no? Ng tips kung ano ang gagawin diyan sa mga nakatago nyo ng mga sasakyan na mahal nyo, nakakulambo pa, ito na po ang sagot. Maraming mga models ang mga Moretti. Kung bibili kayo at pagsasawaan nyo, hindi masasayang yung mga partes nito. Kaya magugustuhan nyo po talaga. Paki-share, paki-like, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.